Hello guys, welcome back to Rosabel TV. So, sa video na to, itatakel natin o i-discuss natin yung paano tayo makatipid sa gas at iba pang gasto sa sasakyan. So, hindi lang to gas saving tips, kundi pati gasto saving tips. Usually kapag bumili tayo ng sasakyan guys, yung sasakyan natin syempre nasa peak performance siya ng fuel efficiency, so napakatipid niyan. So as time goes by, yung mga sasakyan natin nag-age, tumatanda, nagwe-wear yung mga parts ito, so eventually lumalakas yung konsumo nito sa gasolina o krudo. So discuss natin dito sa video to ano na yung mga pwede natin gawin para mapatipid natin ng konsumo ng gasolina, makatipid tayo. At syempre, yung iba pang gastos na pwede nating ma-encounter sa pagkakaroon ng isang sasakyan. Tara, samahan nyo kami dito sa Rosabel TV. Hello guys, welcome back sa Rosabel TV. Salamat sa pagsuporta nyo sa channel na to. At una sa lahat, yung didiscuss nating mga tips dito regarding sa sasakyan, paano makatipid sa gas at iba pang gastusin. So yung mga i-share ko dito ay base sa aking mga natutunan sa ibang vlog na rin at sa experience. Although hindi tayo professional na mekaniko, kahit papano meron tayong background, especially yung aking magulang ay previously jeepney driver siya. So kahit papano may mga na-share sa akin yung parents ko, ganun din yung mga kapatid ko, at yung naipon nating na knowledge ay i-share naman natin din sa inyo. So una, para mas malinaw nating mahimay at madiscuss sa inyo yung mga gas saving tips at iba pang gastos saving tips, so gagamit tayo ng 6M analysis method o yung fishbone method. So hahatiin natin yung this topic for discussion sa man, machine, method, environment, material at measurement. Unahin natin i-discuss yung man. So dito raw sa bawat isa rito, sa mga ito may mga matututunan tayo na mga tips kung paano tayo makakatipid sa gas at iba pang gastusin. So una, sa man. So syempre kapag nagmamaneho ka, number one, syempre dapat may enough driving skills ka o knowledge. Syempre hindi tayo ma-issue ng driver's license kung wala tayong enough na skills o knowledge. Sa pagkuha pala ng lisensya, malamang sumabit na tayo sa exam. Makakaiwas tayo sa ano pa mang malalaking gastusin, kasi involved din dyan yung safety. So kapag hindi tayo maalam sa daan, sa mga road sign, pwede natin itong ikapahamak, ika-aksidente. So yung little knowledge o lack of knowledge natin sa pagmamaneho, pwede magdulot sa atin ng malaking gastusin. Manapa yung safety natin o yung buhay natin, kasama yung pamilya natin, pwede tayong mapa sa panganib. For example, no U-turn, nag U-turn ka, pwede kang maaksidente, tapos hindi mo pinansin yung intersection sign, o kaya crossing ka pala ng may release ng train, pwede nyo ikapahamak. Dapat marunong tayo magbasa ng mga road signs. Okay, so sa number one sa man, siyempre yung knowledge sa pagmamaneho. Pangalawa, sa man. So number 2, yung familiarity natin sa ruta. So yung pupuntahan natin, dapat yung driver alam niya yung pupuntahan niya. Kasi kung hindi niya alam, maaring lumampas siya sa pupuntahan, patanong-tanong siya, mapapabagal ang pagpunta, maligaw, mapalayo yung ruta. So dagdag yun, dagdag gasto sa gas, sa time. So para makaiwas tayo sa
additional gas expenses, dapat alam ng driver yung patutunguhan niya. Lalo kapag long drive o first time mo lang nyo palang pupuntahan. So, dapat alam natin. So, kung saan may mga road intersection, baka mamaya ang patakbo natin matulin, meron na pala intersection, pwede tayo maaksidente. So, dapat familiar tayo sa pupuntahan natin. Hindi kung kailan pupunta pa lang tayo, tsaka pa lang natin kakapain yung papupuntahan natin. So, number 3 sa man. So, may share ko dito, dapat yung driver continuously nag-i-increase siya ng knowledge sa mga vehicle. Kagaya nito, maaari kayong maraming mapulot sa mga vlog ng mga nagsishare sa YouTube video at iba pang website. Yung driver dapat continuously nag-upgrade siya ng knowledge sa pagmamaneho. Malaking bagay ito para makatulong sa mga gas at iba pang gastos na maaring kaharapin natin sa hinaharap. So, as a foreman, yan pa lang yung masishare ko. Kung may maidadagdag kayo, comment below lang. After naman sa man, punta naman tayo sa machine. So, sa machine, napaka-importante sa kanya o yung mismong vehicle natin. Yan yung tinatawag na machine. Napaka-importante dito yung tinatawag na PMS o preventive maintenance ng ating sasakyan. Napaka-essential nito o napakalaki ng role na ginagampanan nito para makatipid tayo sa gas at iba pang gastusin. Maaari sabihin na iba, naku, yung PMS naman yan, dagdag gastos. So, ang isang masasabi ko lang, maaari humanap kayo ng mahusay at mapagkakatiwalaang mekaniko kung nagtitipid kayo, kung ayaw sa kasa, medyo may kamahalan. So discuss natin ano-ano ba yung mga napaka-importanting PMS na kung saan yung sasakyan ay makakatipid ng gasolina o krudo at iba pang expenses. So number 1 dyan sa PMS, syempre yung regular change oil. So yung change oil o yung regular change oil, siya yung nagpo-provide ng sufficient lubricant at cooling system sa ating makina. Kung ang langis natin ay sunog na o luma na, maitim na ito, yung friction sa loob ng makina at magi-increase to. So, mas madaling mag-worn out yung mechanical parts ng ating engine kapag hindi natin pinaltan sa tamang interval ang ating oil. So, number 1 yung oil. So, dapat nape-perform natin yung change oil, kasama na rin siyempre yung oil filter nito. So, pangalawa, dapat regular din natin pinapalitan yung intake filter. So, kapag yung intake filter ay marumi na, so mas mahihirapan na siyang humigop ng hangin para sa combustion engine ng ating makina. So, dapat bago to napapalitan. By analogy, kung ikaw ay nagja-jogging, meron kang face mask, mas hirap kang huminga kung yung face mask mo baradong-barado na dumi, marami na siyang dumi, hirap na makadaan yung oxygen para makahinga ka. So, ang takbo mo, mas hirap ka, mas hihingalin ka. Similarly, ganun din sa sasakyan. Kung yung filter niya, barado na, mas hirap tumakbo yung makina mo, then yung mas malaki ang kain nito sa gasolina o kaya krudo. So, dapat yung filter na papalitan din ng tama. On the other hand, kung wala itong filter o hindi natin lalagyan ng filter, masama din naman sa makina kasi yung dumi, dediretso to sa internal parts ng ating engine kung saan maaaring magkosto ng scratches sa mga surface ng piston o kaya mga engine block niya, magkokosto ng problem sa ating makina. So napakahalaga o ng role ng isang intake filter sa kondisyon ng ating makina. So number 3, para makatipid sa gasolina ang ating sasakyan ay syempre yung tire natin dapat naka-inflate ito ng tamang pressure. Mapapansin nyo yung recommended tire pressure usually nasa driver side to, sa may door side, left side ng driver seat. Makikita nyo doon yung recommended tire pressure. Kapag ang pressure ng gulong natin malambot, mas hirap tumakbo yung sasakyan. At the same time, kung masyado namang matigas, maaring
mabilis mag-worn out yung bearing natin. At kung mag-worn out yung bearing natin, syempre mas hindi na siya efficient tumakbo. So dapat nasa recommended tire pressure lang tayo. Lagi lang natin siyang i-inflate. I-check lagi natin regularly yung tire pressure. Number 4, wheel alignment. Paano natin malalaman kapag ang wheel natin ay hindi tama ang pagkaka-align? Unang-una, pagka tumakbo tayo, yung manubela natin dapat nabibitawan natin at diretso yung takbo niya. Kapag ito ay kumakaliwa, kumakanan, hindi tama ang alignment natin. Ang isa pang palatandaan, yung pagkapudpud ng ating gulong, hindi siya pareho. So kapag ang pudpud niya nasa isang side lang, recommended ito for alignment. Number 5, avoid unnecessary load on your vehicle. So kung yung isang item hindi naman natin kailangan sa ating sasakyan, mas much better kung iniiwan lang natin to sa ating bahay. Kasi yung additional weight sa ating sasakyan, magkokos ito na additional load sa ating engine, kung saan mas lalakas ang konsumo ng ating gasolina. Number 6, so check natin yung condition ng bearing natin. Dapat smooth pa ito. So paano natin gagawin to? So kapag ang sasakyan natin nasa isang even surface, i-jack lang natin siya. At kapag naka-elevate na yung isang gulong natin, kapag pinaikot natin to, wala siyang unusual noise na maririnig kapag umikot yung gulong. Then swabe dapat ito sa pag-ikot. Number 7 din, habang naka-jack tayo, i-check din natin yung brake condition natin. So kapag pinaikot natin yung gulong natin, dapat may freewheeling siya na iikot. Hindi dapat nakasayad yung brake pad natin. So hindi dapat mahirap paikutin yung gulong kapag nakangat. Kapag ito ay mahirap paikutin, possible yung brake natin ay nakasayad sa ating drum brake o kaya kung disc brake to, nakasayad siya sa kanyang disc. So check natin syempre yung bearing at brake condition. So yan yung mga ilan lang sa mga PMS na kapag pinerform natin ay makakatipid tayo sa gas. At on the other hand, kung napabayaan natin siya, maaring mapalaki yung gastos natin. Okay, ang ikatlo sa 6M natin ay ang tinatawag na method. So number 1, maaring mapalakas o makatipid tayo sa konsumo sa manner of driving natin. So kapag tayo ay nagmaneho ng sudden acceleration o kaya biglang preno, biglang arangkada, napakalakas nito sa gasolina o krudo. So kung ang takbo natin ay swabe lang, banayad, mas makakatipid tayo. So number 1 yung manner of driving. Hindi dapat tayo masyadong kaskasero. So number 2 sa method, iwasan natin yung multiple fuel refill. Kapag nag-refill tayo, pakaunti-kaunti lang, mas malakas tayo sa konsumo. Kapag paunti-unti lang, mas maganda yung interval natin from depleted halos, almost depleted to full tank. Sa ganito, makakaiwas tayo sa abala na mas makakatipid pa tayo. Kasi kapag pakarga tayo ng pakarga, so kahit papano kumukonsumo yun sa gasolina, sa oras natin. Kung minsanan lang tayo magpapagasolina, nakakatipid tayo kahit papano. Number 3, kung maaari, yung mga trips natin, yung mga biyahe natin, makonsolidate natin. So lahat ng mga lakad natin, i-schedule natin ng tama para nang sa gayon, hindi tayo mayat maya travel tayo ng travel. Mas maganda, minsanan na lang. So mas nakakatipid yung isang way lang kaysa pabalik-balik tayo. So kapag na-consolidate natin yung travel natin, makakatipid tayo. So number 4, gamit tayo ng checklist bago tayo magbiyahe o pumunta kung saan-saan. Sa pamamagitan ng checklist, may iwasan natin na may makaligtaan na item na kailangan nating bilhin. So napakahalaga na may listahan tayo bago tayo lumakad. So sa ngayon ay nandito kami ng anak ko sa Robinson Tagaytay Supermarket. Wala kaming listahan dala ngayon. So
namamasyal kami, patingin-tingin kami habang naghahantay doon sa mga pasahero namin. So kagaya nito, kapag wala kayong checklist, yung kasama mo ay dampot na lang ng dampot. Number 5 sa method. Yung isang masishare ko dito, add-ons, pwede tayong gumamit ng Google Apps. So sa Google Apps o yung Google Maps na application, kapag in-input natin yung destination natin doon, kung mapapansin nyo, magkakaroon siya ng recommended route. So doon sa recommended route, usually naka-blue siya. Then kapag may orange kayo nakapansin o kaya naka-red, ibig sabihin nito sa lugar na to ay congested o ma-traffic na. I-check nyo doon sa Google Map kung may iba pang ruta na mas hindi siya congested, mas maluwag. So doon tayo dumaan. Doon sa Google Maps, sa pamamagitan nito, malalaman natin kung yung isang pupuntahan natin o dadaanan natin ay napaka-traffic. Sa gayon, makakaiwas tayo sa maraming oras. Ma-share ko lang mga karosabel. One time nagpunta ako sa isang lugar in less than 5 kilometer distance. Ang ginugol ko ay halos 2 oras. Samantalang nung may pinuntahan ako with a distance of 60 kilometer, nakuha ko lang to sa 1.5 na hours na biyahe. Kasi madaling araw to, hindi matraffic. Unlike nung isang less than 5 kilometer, inabot ako ng 2 oras dahil sa traffic. Napakalaking bagay nitong Google Apps para malaman natin kung yung dadaanan natin ay napaka-traffic o hindi. Then dito, ma-check din natin yung iba pang alternative route na pwede nating daanan na hindi congested. Sa pang-apat na M natin ay yung tinatawag na environment. So sa number 1 ng environment, ang marirecommend ko dito ay humanap kayo ng pinakamurang gasoline station. So compare niyo yung bawat rate ng gasoline station at kung saan yung mura, syempre doon kayo magpakarga. So number 2 sa environment, syempre hanapin yung pinaka short distance. So then yung less traffic, doon kayo dumaan. Then number 3, consider nyo rin yung carpooling o kaya kung may makakasabay kayo para yung isang takbo nyo ay sulit. Yan yung may recommend natin sa environment. So kung may additional kayo dito, don't forget ulit to comment below. Then sa pang 5 na M, tinatawag na material. So number 1 dito, check natin baka minsan yung ginagamit nating oil hindi siya yung recommended sa engine. Kapag ang viscosity ng oil ay mali o hindi angkop sa kanyang makina at sa klima, halimbawa ito ay masyadong malapot, magiging inefficient o malakas ang konsumo ng gasolina o krudo. On the other hand, kapag masyado naman siyang malabnaw o manipis, maaring mag-overheat naman yung makina. So kailangan alam natin yung recommended na viscosity sa ating makina, which is nakabase ito sa klima ng isang lugar. Number 2 sa material, do not use substandard parts. Ito yung mga parts na mabibili nating mura, subalit ito yung mga peke o imitation. Akala natin minsan nakakatipid tayo, pero in the long run, napapamahal pa tayo kasi sa halip na mas mahaba yung buhay niya, saglit pa lang nasisira na siya, which is abala lalo kapag tumirik tayo sa kalsada. So mas maganda doon na tayo sa original recommended parts na para sa kanya. Iiwas tayo lalo na yung mga second hand. Pwede for example sa gulong, pagka gumamit tayo ng mga second hand na gulong, although makapal pa siya, mas malaki ang tsansa ito na sumabog habang ito ay ginagamit kumpara sa mga brand new na gulong. Pagdating sa parts ng sasakyan na involve yung safety, so wag natin itong tipirin. Okay? Wag tayong bumili ng substandard parts o yung mga second hand na parts na maaring makompromiso dito yung ating safety. So yan yung pagdating sa material. So yung panghuli
na M ng 6M analysis natin, yung tinatawag na measurement. So, number 1 dito. So, yung last M natin sa 6M method ng analysis natin ay tinatawag na measurement. So, number 1 dito, huwag natin i-neglect yung tamang sukat o tamang measurement na mayroon yung ating sasakyan. Dapat familiar tayo dito. For example, yung coolant reservoir level ng ating cooling system o yung sa radiator, dapat alam natin yung min-max level. So, dapat nasa tamang level siya. Kung ni-refill natin to at ang bilis niyang madrain o ma-deplete, nangangahulugan na may problema yung ating cooling system. Maaari may leak to. So, yung pagkabawas ng cooling system o yung coolant sa ating coolant system reservoir, dapat bahagya lang yung pagbawas nito. Pagka masyadong mabilis yung pagkabawas niya, possible may leak to. So, pacheck agad natin. Isa pa dito yung min-max ng ating brake fluid at saka yung power steering. Dapat hindi rin siya mabilis magbawas. And nasa tama yung min-max level niya. Para makaiwas tayo sa malalaking gastos, dapat alam natin kung paano i-check ito. Panghuli, number 4, napaka-importante rin yung temperature gauge natin tama at accurate. So, lagi natin titingnan kung yung temperature gauge natin ay gumagana. Dahil kung wala tayong monitoring nito, hindi natin namamalayan na nag-overheat na pala yung makina natin. So, magkakaroon ng possible premature failure yung ating makina kapag hindi natin ito na-monitor ng tama. Maliban dito, kung may suggestion pa kayo ng mga tips kung paano makakatipid sa gas, kurudo at iba pang gastos involved sa sasakyan, comment below lang para sa susunod na video natin ma-include natin to. Okay guys, salamat sa inyong pagsuporta sa channel nito. See you again sa next video dito lang sa Rosabel TV. Bye bye!